Si Danica ay pinanganak na hindi nakakapagsalita. Sa makatwid, isa siyang pipi, ngunit sa kabila ng kapansanan, hindi may tatanggi ang kagandahan niya mula panloob hanggang sa panlabas. Kaya nga lang, dahil sa sitwasyon niyang ito, ay nahihirapan siyang makahanap ng trabaho. Kaya nga yung mga naging hanap buhay niya na lamang noon ay ang pagtitinda ng mga halaman sa mga kakilala. Pero hindi ito sapat dahil meron siyang tinataguyod na sanggol na anak. Anak niya ito sa nobyo niya na tumakas sa obligasyon. Kaya siya na lamang ang mag-isang bumubuhay rito. Pinasok na niya ang paggawa ng mga palayo dahil sa bahay lang siya gumagawa nito. Kaya't nababantayan pa rin niya ang kanyang anak. Sumasadya na lamang siya sa tanggapan o sa tahanan ng mga kliyente kapag natatapos na ito. Doon na rin siya ng mga ito binabayaran. Minsan pa nga ay may mababait na naaawa sa kanya. Ina-advance na nito ang pagbayad. Kaya naman hindi niya binabago ang ganoong klaseng tao. Hanggang sa nadiskubre ng isang mayamang lalaki ang kanyang talento. Ang pangalan nito ay si Don Fausto. Nagpagawa ito sa kanya ng sari-saring kagamitan na gawa sa clue. Tulad na lamang ng lagayan ng tubig, fountain, lutuan ng ulam, at iba pa. Na siya namang dinadala ng mayamang Don sa iba't ibang bansa. Siya nga pala, nakakapag-usap lamang sila ni Don Fausto sa pamamagitan ng text message. Nakilala niya ang matandang lalaki dahil sa kanyang kaibigan. At laking tuwa nga niya dahil hindi pa man natatapos ang ginagawa niya, ay binayaran na siya nito. Napakalaki talaga ng tiwala nito sa kanya. Dahil ayon dito, subok na raw siya. Kaya naman kahit marami ang pinapagawa, pinuhos niya ang lahat ng lakas para mapaganda ito. Nang pagsapit nga ng tanghali, ay napansin niya na umiiyak si higaan ng anak. Naisip niya na baka nagugutom na ito, kaya naman ipinagtimpla niya na muna ito ng gatas at pinadete. Kinarga niya pa nga ito at hineres sa kanyang mga bisi. Naisipan niya na munang magpahinga sa oras na iyon, dahil na rin sa maghapong pagkakasubsob sa ginagawa. Pinagmasdan niya na muna ang gwapong anak, na nagpadulot ng inspirasyon mula sa kanya upang pag-usahin palalo ang pagtatrabaho. Hindi man nakapagsasalita, ang sabi naman ng kanyang isip ay, may kapansanan man ang mama mo anak, gagawin ko ang lahat para lamang mapaganda ang kapalaran mo at hindi magaya sa akin. Pagkuhay pinuno niya ito ng halik sa noo. Hinintay niya na munang matapos ito sa pagdede. Sa kanya ito muling ibinalik sa higaan. Samantalang siya naman ay mamayang 2:00 muna manananghalian. Hindi pa naman kasi siya nagugutom ng sandaling iyon. Ganyan kasipag si Danica. Samantala, halos 1 linggo niya rin bago natapos ang mga orders sa kanya ng mayamang lalaki. Kaya agad niya nang tinungo si Don Fausto sa mansyon nito. Ibinigay niya rito ang mga order at labis ang tuwa nito dahil sa mga ganda niyang gawa. Nagsulat pa sa papel ang mayamang lalaki at pinabasa sa kanya. Ang nakasadroon ay napakaganda raw ng gawa niya. Humihiling pa ito na maging full-time ito sa kanyang ginagawa. Kaya agad ring nagsulat si Danica at pinakita sa matandang lalaki na pumapayag siya sa kagustuhan nito. Kaya naman mula nito ay si Don Fausto na lamang ang kliyente niya. Maraming pinapagawa sa kanya ang matanda ng kung ano-anong disenyo. Kadalasan ay mga paboritong gamit. Lahat ng ito ay kaya niyang gawin. Natutunan niya kasi ang paghulma ng tape sa kanyang lolo nang ito ay nabubuhay pa. At nang dahil sa diskarte ni Danica, ay nakakabayad na siya sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Isang araw nga ay may naging request si Don Fausto. Ani nito, kung kagustuhan ba raw nito na siya ay magkasambahay. Kaya naman pumayag siya dahil malaki ang sweldo na ino-offer sa kanya. Nakakasawa na rin kasi para sa kanya ang paghulma ng clip. Gusto niya yung kumikilos siya at hindi lang nakaupo, lalo na't bata pa naman siya. Kaya yun nga ang nangyari. Naging kasambahay siya kay Don Fausto. At hindi lamang iyon, kung hindi pwede rin niyang dalhin ang kanyang anak sa mansyon. Para ito ay kanyang mabanta-bantayan, kaya wala na siyang dapat pang alalahanin pa. Subalit may napapansin si Danica sa matandang lalaki. Paano ba naman kasi, ay masyado itong sweet sa kanya. Hindi naman ganito ang pagtrato sa ibang kasambahay. 4 kasi silang katulong roon, at may kanya-kanya silang ginagawa. Subalit siya ang madalas na kinakausap o interviewin ng matandang lalaki. Minsan pa nga kapag break time, ay pinagtitimpla pa siya nito ng kape na para bang siya ang amo. Kadalasan pa nga ay nahihiya siya.
sapagkat sino pa namang mag-aakala na gagawin yon ng iyong sarili. Pero isang araw ay nagulat siya sa inihiyag ng matandang lalaki. Nag-umpisa ito nang sabihin ni Aling Tessa na pinapatawag umano siya ng kanilang bossing sa private room nito. Kaya naman dali-dali siyang nagtungo roon. Agad naman siyang pinaupo nito si Sylvia. At dahil sa marunong mag-sign language si Don Fausto, ang lagi lamang nilang komunikasyon ni Danica ay ang pagsusulat sa papel. Ang gaya kasi ni Danica, bukod sa hindi nakapagsasalita, ay hindi rin nakakarinig. Nagsulat ito sa papel at pinasa sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya sa pagkagulat nang ito ay mabasa. Ayon dito ay kagustuhan raw nito na siya ay mapangasawa. Humihiling ito na sana ay tanggapin ang hinahangad nito. Saglit na napatulala si Danica. Nang mapansin niya na inaabot sa kanya ang ballpen at papel, ay walang pag-aatubaling tinanggap niya iyon at siya ay nagsulat. Ipinakita niya rito ang kanyang isinulat na nagsasabi na, "Totoo ba yung sinasabi niyo, sir? Bakit po ako pa? Hindi naman po ako mayaman at edukada. Simpleng babae lamang po ako. At isang hamak na kasambahay dito sa napakagandang mansyon niyo." Biglang napangiti ang matandang lalaki. Hindi nagtagal, ay sumenyas ito sa kanya na nagsasabi ng hihiramin niya ang ballpen at papel. Agad naman itong inabot ng dalaga. Matagal ang sinulat nito, kaya't naghintay siya bago ito mabasa. Ayon muli dito, matagal na raw siyang byudo. 20 taon na ang nakakaraan. Kung nabubuhay pa raw ang isa sa kanyang mga anak, ay marahil ay kising edad niya ito. Ang kagustuhan lang naman ni Don Fausto ay magkaroon ng makakasama sa nalalabing buhay niya. Hindi niya raw sigurado ang pagtakbo ng panahon. Siguro ngayon ay malakas pa siya, pero baka sa susunod na taon ay mahina na raw siya at nakaratay na lamang sa higaan ng karamdaman. Kaya iyon ang bagay na kanyang iniiwasan. Nakikita raw ni Don Fausto na isa siyang mapagkakatiwalaang tao. Wala raw itong pakialam kung siya ay may kapansanan. Ani nito, humahanga pa nga ito sa kanya dahil kahit ganito ang sitwasyon, itinataguyod pa rin ang kanyang anak. Hindi gaya ng ibang tao na kumpleto at wala namang depekto sa katawan, ngunit napakatamad at hinahayaan lamang ang mga anak. Saka noong una pa lamang raw siya nitong nakita, ay mayroon na itong nararamdaman para sa kanya. Isang pakaramdam na katulad ng nadarama noon nang umiibig pa ito sa kanyang asawa. Ngunit dahil wala na ito, gusto na nitong muling magmahal. At iyon ay walang iba kung hindi siya. Nangangako pa ito na magiging maganda ang buhay ng kanyang anak kapag nagpakasal siya rito. Sa dinami-rami ng inihiyag ng matandang lalaki, ay matipid lamang ang salitang naisulat ni Danica sa papel. Iyon ay walang iba kung hindi ang pag-iisipan niya muna. Nang mabasa naman ito ng matandang lalaki, ay ito ay napangiti at ito ay nagsulat. Nagsasabi na walang problema. Handa raw siya nitong hintayin. Basta't wag lamang sobrang tagal at baka aputan na siya ng pagkamatay. Pabirong tugon ng matandang mayaman. Bigla namang napangiti at saka tumango ang magandang dalagang ina. Sa loob-loob niya, ay wala siyang masasabi sa ugali ni Don Fausto. Bukod sa napakabuti nitong amo, ay napakabait pa nito sa kanya. Talagang ramdam niya na totoo ang ipinapakita nito. Walang halong pagkukunwari o at isinilang siya na mayroong kulang kumpara sa ibang tao. Pero sa kabila noon ay binihiyaan naman siya ng karunungan sa pamamagitan ng pausahan sa pagkilatis ng isang tao. Inaamin ni Danica na kahit may edad na si Don Fausto, hindi malayong mahulog siya sa ganitong klase ng lalaki, lalo na't kailangan niya rin ng katuwang sa buhay. Napakahirap kasi na maging single mom, kaya talagang pinag-iisipan niya kung tatanggapin ba niya ang alok ni Don Fausto o hindi lamang. Isang araw, day off noon ni Danica at nataon rin na araw ng kanyang sweldo. Kung kaya't wala siya sa mansyon ng mga sandaling iyon, lumabas siya upang mag-withdraw nang biglang merong umagaw ng pitaka niya at dali-dali itong tumakbo. Gusto man niyang sumigaw ay walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Ibig man niyang habulin ng snatcher ay wala naman siyang liksi para gawin iyon. Walang taong tumutulong sa kanya kahit anong senyas ang ginagawa niya. Palibasa hindi naman sa kanila yung perang ninakaw. Pero para kay Danica, napakahalaga sa kanya ng bawat sentimo na nawala sa kanya, lalo na't sa kanyang kalagayan na may kapansanan. Tapos ay kukuha nilang bala ng isang snatcher. Sinubukan ni Danica na habulin ng lalaki, kahit na napakabilis nito. Pero kalaunan ay bumigay rin talaga ang tuhod niya dahil sa sobrang pagod.
Kaya naman napasalampak na lamang siya sa isang tabi habang umiiyak. Pero hindi niya inaasahan ang pagdating ng isang motorsiklo. Mabilis itong humarurot patungo sa tumatakbong magnanakaw. Masyado nang malayo ang narating ng mga ito, kaya hindi niya na nakita pa. Pero makaraan lamang ng ilang sandali, bumalik na yung lalaking nakamotor at ibinalik sa kanya ang pera. Nagulat siya nang malaman na marunong itong mag-sign language. Ani nito, isa ito sa mga bodyguard ni Don Fausto. Nakita raw nito na sinalisihan siya ng snatcher. Kahit napag-utusan siya nito na habulin yon. Sa kabutihang palad naman, ay nahabol naman ito at naidala sa presinto. Bahagya namang nagulat roon ang dalaga. Hindi niya sukat akalain na makikita pa nito yung kaganapan kanina. Para sa kanya ay isa itong blessing in disguise. Dito niya napagtanto na talagang napakabuti ng matanda at totoo ang pagmamalasakit ito sa kanya. Samantala, nagpasalamat siya sa bodyguard na tumulong sa kanya. Nakuha pa nga siya nitong ihatid sa bahay para lamang masiguro ang kaligtasan niya. Kaya lubos talagang nagpapasalamat ang dalaga dito, lalo na sa matandang amo. Kinabukasan, sa kanyang trabaho, at habang siya ay nasa break, muli ay masinsinan siyang kinausap ni Don Fausto sa sulat. Nakamusta siya nito kung ayos lamang ba ito kahapon. Kaya naman tumugon na rin siya sa sulat. Naayos lamang at nagpapasalamat siya sa pag-uutos nito sa bodyguard. Napangiti naman ng matandang lalaki. Ani nito, maliit na bagay lamang raw iyon. At muli itong nagtanong kung may naging pagpapasya na ba ito. Saglit na napaisip ang dalaga. Maya-maya pa ay may naging tugon siya rito. Aniya, pag-iisipan pa raw niya sa loob ng maikling panahon. Pero nangangako siya na mayroon na siyang pagpapasya kapag sumapit na ang araw na iyon. Kaya naman napangiti na lamang ng malaki sa duwa si Don Fausto. Ang sabi nito sa sulat ay hihintayin niya raw iyon. Hanggang sa dumating ang hindi inaasahan. Paano ba naman kasi, yung mga kasama niya sa trabaho ay pinag-iinitan na siya. Nalaman na kasi ng mga ito na nanliligaw sa kanya ang matandang amo. Hangad kasi ng mga ito ang makangkamang kayamanan ng matanda. At ayaw ng mga ito na siya ang makapagmamana ng mga iyon. Isang hapon nga, habang siya ay namamalansya, biglang tinanggal ni Aling Jessa ang saksakan nito. Kaya naman sumaya siya at natanong kung bakit iyon ginawa. Pero bigla na lamang siya nitong pinagtawanan. Habang nasasabi ng, wala akong pakialam sa'yo, huwag mo na yung plansyahin para magalit sa'yo yung matandang hukluban na yon. Nang sa gayon, ay hindi ka na niya pakasalan pa. Bigla namang dumating ang dalawang anak nito na kapwa ring mga kasambahay sa mansyon na iyon. Ang mga pangalan nito ay sina Melinda at Delia. Mga agaw ka ng papel, pipi ka. Kay Ate Melinda dapat sa tandang Fausto, pero inagaw mo. Sambit ni Delia. Dito na lang nalaman ni Danica ang tunay na mga kulay nito. Ganito pala ito kabastos sa kanilang amo na tinatawag ng kung ano-ano kapag hindi ito kaharap. Kaya naman sumenyas na lamang siya at nagtanong sa mga ito kung ano ba ang problema nila. Kahit hindi nakakaintindi ang tatlo ng kumpas ng kanyang mga kamay, ay nauunawaan naman ng mga ito yun. Pero si Delia ang sumagot sa kanya. Ayon dito, ay para daw sa atin niya na si Melinda si Don Fausto. Dapat raw ay huwag niyang aagawin. Kung hindi ay magkakaroon raw siya ng malaking problema. Pero napailing na lamang si Danica. Ang sabi niya ay hindi niya ito inaagaw. Ngunit biglang lumapit sa kanya si Melinda at sandali siyang sinabunutan. Pero napakalakas na yun. Kaya naman dahil doon ay nasaktan talaga siya. Huwag ka nang mag-deny pa. Halos araw-araw na lang ay pumupunta sa private room ni Sir. Samantalang kami, alam mo ba na ni-anino namin na hindi pa nakapasok roon? Anong ginagawa mo roon? Nagpapasiping ka na ba sa matandang yon? Hayop ka, mga agaw ka. Nanggagalating sambit to. Akmang sasabunutan na si Danica nang biglang merong sumita rito. Walang iba kung hindi si Don Fausto. Melinda, anong ginagawa mo? Saka bakit kayo nagkakatipon-tipon dito? Hindi ba't may kanya-kanya kayong mga trabaho? Iwanan niyo si Danica dyan. Samantalang kayo ay bumalik na kayo sa inyong mga trabaho. Mababa ka sa tatlo ang labis na pagkagulat. Pero maya-maya pa ay merong naging tugon si Aling Jessa. Saan po ba kayo dumaan, sir? Akala ko ba may meeting po kayo hanggang mamaya sa kumpanya nyo? Kinansel ako na dahil merong naging problema ngayong araw. Pero bukas ay matutuloy na ang meeting. Meron kasi akong duplicate na susi. Bakit mo naman natanong? Bakit?
May ginagawa ka bang hindi maganda kapag wala ako? Bigla namang natawa roon ang ginang. Naku, wala po sir. Ginagawa lang po namin ng mga anak ko ng maayos ang aming trabaho. Ewan ko na lamang po kay Danica. Kanina pa po kasi namamalansya At hanggang ngayon ay hindi pa po natatapos. Pinagsabihan ko po siya kanina. Kaya yun po ang dahilan kung bakit kami naririto. Binabahaginan lamang po namin siya ng mga dapat gawin para mas pagputihin niya pa po ang kanyang trabaho. Naabutan ko rin po yan na nanonood lang ng pelikula sa cellphone niya. Kaya yun po ang dahilan kung bakit ang tagal niya po natapos ang kanyang ginagawa. Napatitig na lamang si Danica sa sinabi nito. Kahit hindi niya naririnig ang sinasabi nito, ay alam niya na sinisiraan lamang siya at alam niya kanina na masasakit ang salita na sinasabi ng mga ito laban sa kanya. Dahil kahit pipi at pingi siya, nababasa pa rin niya ang ekspresyon ng mukha ng isang tao, ang bawat pagbuka ng bibig nito at ang mga body language nito. Kaya parang naririnig niya na rin ang bawat sinasabi ng kanyang kaharap. At sa mga sandaling iyon, ay nauunawaan niya na rin ang body language ni Don Fausto. Nauunawaan niya na pinagsasabihan ito ang tatlo. Muling nagsalita si Don Fausto. Sige na, pumunta na kayo sa mga trabaho nyo. Kaya naman agad na tumalima ang tatlo samantalang siya ay nilapitan ng matandang lalaki. Tinitigan siya nito ng seryoso at maya-maya ay nagtipa ito ng cellphone at pagkuhay ipinakita ito sa kanya. Ang sabi sa mensahe ay kung totoo raw ba ang sinasabi ng mga iyon. Kaya naman naghanap siya ng papel at ballpen pero ibinigay nito ang cellphone sa kanya. Isang indikasyon na doon raw siya magsulat. Kaya naman naiya siya na kinuha iyon at doon nagsulat. Tinipa niya na ginagawa niya naman ang kanyang trabaho pero kinakausap siya ng tatlo. Hindi niya sinabi na binubuli siya ng mga ito. Ayaw niya naman kasing mawalan sila ng trabaho at sa loob-loob niya ay baka hindi na ito ulitin. Pinaniwalaan naman ni Don Fausto ang kanyang isinulat pero hindi niya inaasahan na mauulit muli yun. Pero iba na ang ginawa ng mag-ina. Paano ba naman kasi nang merong bisita si Don Fausto na isang business partner, siya ang nakatoka na magtimpla ng juice para sa panauhin na iyon. Nang matapos magtimpla, bigla niyang napansin na umiiyak ang anak. Kaya naman sandali niya na itong pinuntahan para bigyan ng isang bote ng gatas. At pagkuhay bumalik na siya. Nagulat na lamang siya dahil kitang-kita niya sa mga mata ni Danica. Dahil ang juice na iniwan niya ay hinaluan na ng isang uri ng pulbos ni Melinda. Hindi muna siya nagpakita sa babae. Hinintay niya na muna na makalis ito bago niya tinungo ang paso. At itinapon na lamang iyon. Malakas ang kutob niya na yung hinalo ni Melinda ay isang lason. Ginawa marahil ito niyon para masira siya sa amo nila. Kapag nalaso ng biktima, ay tiyak na siya ang sisisihin dahil siya lang naman ang nagtimpla nito. Kaya naman pinalitan na lamang ito ng bago ni Danica. Sa loob-loob niya, ay balak niya nang ipagtapat kay Don Fausto ang pinagagagawang kalokohan ng tatlong iyon. Baka kasi may mangyari pa na mas malala rito. Desidido kasi talaga ang tatlo sa mga masasamang layunin ng mga ito. Baka mamaya ay may mapahamak pa na ibang tao. Pagkatapos ng duty, ay kaagad niya itong ipinagtapat kay Don Fausto sa pamamagitan ng sulat. Nang mabasa ito ng matanda, ay gulat na lamang ito. Hindi makapaniwala na magagawa yon ng tatlo. Ano? Ginawa yon ni Melinda para sa bisita? At may masama rin siyang binabalak sa akin? Gusto niya akong mapangasawa at para kapag namatay na ako, siya na ang magmamana? Tapos ay binubuli ka pa? Hindi mangyayari yon. Sandali lang, Danica. I-review ko yung CCTV para tignan yung mga ginagawa nila roon. Pamamaalam pa nito sabay punta sa kwarto kung saan makikita ang monitor. Si Danica lamang ang nakakaalam na merong hidden camera ang nakapalibot sa loob ng mansyon. Paano ba naman kasi? Ay ito lang ang pinagkakatiwalaan ng matanda. Matagal na pala kasing wala itong tiwala sa tatlong kasambahay. Iyon rin ang dahilan nito sa pagkuha sa kanya bilang katuwang sa mansyon. Nang matapos reviewin ng matanda ang CCTV, dito nito pinatawag sina Delia, Aling Kesa, at Melinda. Pinakita pa sa kanila ang aktual na video sa cellphone ng pagsabunot ni Melinda kay Danica, ang pangbubuli ng mga tatlo at ang paglalagay ng lasot sa juice. Ipinapalabas pa ng matanda ang pulbos na iyon ni Melinda. Agad naman itong sinuko ng babae. At dito nakita ni Don Fausto na isa nga itong laso na kapag hinalo sa pagkain o inumin, minuto lamang ang itatagal ng buhay ng biktima. Ganoon katapang ang laso na iyon.
Pinaamin niya rin ang mga ito kung totoo ba na may binabalak sila. Umamin kayo, idediretso ko talaga kayo sa pulis kapag hindi kayo umamin. Pagbabanta pa niya sa mga ito. Kaya naman wala ng choice ang tatlo kung hindi ang tumango na lamang. Binabalak niyo ba talaga yun, Melinda? Biglang napatango na lamang ang dalaga habang nanginginig na nagpapaliwanag. Pasensya ka na po, sir. Mahirap lang po yung buhay namin. Kahit naisip po namin yon. Saka mahal naman po talaga kita, Don Fausto. Bigla naman itong napangin. Mahal? Kapag mahal mo ang tao, hindi mo hilingin yung kamatayan niya. Saka nakakaya mo ang pagtangkaan ng buhay ng isang tao na wala ka namang motibo eh. Sa akin pa kaya, na gusto mo lamang makamkam ang mga kayamanan ko, inaakit mo pa pala ako sa lagay na yan ha? Kaya pala mula nang pumasok ka dito, dahil sa suwestyon ng nanay mo, napapansin kong palaging nakalabas yung cleavage mo. Hindi mo ako maakit yan, Melinda. Matanda na ako para tumingin sa makamundong pagnanasa. Ang gusto ko lang ay ang matinong babae na makakasama ko hanggang sa ako ay nabubuhay. At iyon ay si Danica. Pipit-pingi man siya sa paningin nyo, napakabuti naman ang kalooban niya. Isa siyang ulirang ina at ulirang tagapagsilbi sa tahanan ko. At hindi man siya nakapagsasalita, nakikita ko ang natatanging kabutihan niya sa kanyang bawat pagkilos. At hindi man siya nakakarinig, naiintindihan niya naman ang bawat pinag-uutos ko dito sa mansyon. Pero bakit kayo? Wala namang kulang sa inyo ha. Pero daig pa kayo ng isang babaeng may kapansanan. Siya nga pala, hindi totoo na hindi ko kayo ipapakulong. Tinatakot ko lang kayo para paaminin. Gagawin ko pa rin yun dahil nagtangka kayo sa buhay ng isang tao. Itutuloy ko ang pagpakulong sa inyo dahil baka gawin nyo rin yun sa iba. Napakadelikado yung mga tao. Dahil dito ay lumuhod at nagbakaawa pa ang mag-iina. Si Delia pa nga ay nagsusumamo na huwag isama roon dahil hindi naman siya ang may gawa kung hindi ang ate lamang niya. Dawit ka pa rin sa kasalanan, Delia. Kinonsinti mo ang ate mo. Kitang-kita yun sa CCTV kung paano mo siya bulungan. Ganoon ka rin, Jessa. Tumatawa ka pa nga habang may hawak na laso ng anak mo. Konsentidora ka. Siya nga pala, bago kayo makulong, humingi muna kayo ng tawad kay Danica. Binubuli niyo pala siya sa mansyon na ito. Dahil sa makapangyarihang utos nito, ay sumenyas pa ang tatlo na humingi ito ng tawad sa kanya. Lumuluha pa nga ang mga ito, pero parang blanco lamang na nakatitig sa kanila si Danica. Isang indikasyon na hindi sila nito pinapatawad. Sa loob-loob kasi ni Danica, masyadong nakakatakot yung nanlalaso ng kapwa at ang mga konsentidora. Baka kasi kapag pinatawad niya ito, ay gawin rin ng mga ito yon sa iba. Paano na lamang kapag merong namatay? Kaya naman sa uli, ay pinakulong niya na ang mga ito. Hindi yun makukuha sa piyansa dahil desidido talaga ang matanda na patagalin ng mga ito sa bilang buwan. At dahil sa kabutihan ay pinakita ni Don Fausto kay Danica, sa uli sila nang nagkatuluyan at nauwi pa sa kasalan. Mula nga nito ay sa mansyon na nakatira si Danica at noong lumaki na ang kanyang anak ay pinag-aral ito ni Don Fausto hanggang sa nakapagtapos na si Carrie. Samantalang nang mamatay na sa katandaan si Don Fausto, sa stepdaughter inilipat ang lahat ng ari-arian at dahil sa isa itong edukado at kayang-kaya nitong asikasuhin ang mga negosyong naiwan niya.